Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa aking marinig. Ikaw ang Pakita na si Don Pepe kay Moira. Idadamay kaya ni Moira si Zoe at Carlos? Eto na kaya ang katapusan ng kasamaan nilang tatlo. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nahuli na ng tuluyan si Moira at wala na siyang kawala pa. Kaya nagpatawag sila Giselle at Robert ng presscon para ipaalam sa buong mundo na nahuli na nila ang mastermind na si Moira Tanyag na may kagagawa ng lahat. Sinalubong sila ng pulis at sinabihan na handa na ang press. Ikinagulat ito ni Moira dahil hindi niya alam na ihaharap siya sa press. Kaya sinabihan siya ng pulis na ihanda mo ang sarili mo dahil haharap kayo sa press. Ikinagalit ito ni Moira at tumanggi siya na humarap dahil alam niya na ipapahiya lang siya ni Giselle at Robert. Kaya nakiusap si Moira na haharap lang siya kung magtatakip siya ng muka at pumayag naman ng pulis. Sa kabilang dako naman ay nagpag-abot si Zoe at Justin dahil sinabihan ni Justin si Zoe na mas maganda kung kasama mo ang mami Moira mo sa kulungan. Dahil nagtataka daw si Justin kung bakit hindi kasama si Zoe sa inaresto kasi mas bulok pa ang ugali niya kesa sa nanay niya. Inawat naman ni Annalyn ang dalawa pero mas lalong ikinagalit ni Zoe nang sabihan siya ni Justin na isa din siyang kriminal katulad ng nanay niya. Hindi napigilan ni Zoe ang sarili niya kaya sa galit niya, pagdaan ni Justin sa harap niya ay bigla niya itong hinablot ang buhok ni Justin kaya lumaban din si Justin at sinabunutan niya si Zoe. Pinigilan naman ni Annalyn ang pag-aaway ng dalawa. Nang mabitawan nila ang isa't isa, sinabi ni Justin na wala kang pinagkaiba sa nanay mo. At sabay na tinalakuran niya si Zoe. Naiwan naman si Zoe na galit at pinakalma naman siya ni Annalyn at sinabing hayaan mo na siya Zoe, huwag mo na siyang patulan. Samantala, kinausap ni Carlos si Lynette na huwag na itong pumunta sa presscon at baka madamay pa sila sa gulo ni Moira. Pilit na pinipigilan ni Carlos si Lynette pero hindi pumayag si Lynette. Sinabihan ni Lynette si Carlos na sa dami ng ginawa ni Moira sa amin ni Annalyn, gusto kong makita yung pagbagsak ni Moira. Gusto kong naandoon ako kapag kinulong siya at dahil kulang pa ang kaparusahan sa kanya. Dapat lang na mabulok siya sa kulungan sa daming kasalanan niyang ginawa. At hindi ako papayag na makalaya siya dahil gagawin ko ang lahat at tutulong ako kila Ma'am Giselle kung kinakailangan. Walang nagawa si Carlos sa gusto ni Lynette, kaya sinabi na lang niya na sasamahan niya si Lynette. Alam ni Carlos na kapag nagkagipitan ay malamang idamay siya ni Moira at yun ang kailangan niyang pigilan dahil kapag lumabas ang katotohanan at malaman ni Lynette ang lahat, ito na ang magiging katapusan niya. Samantala sa presscon ay nakahanda na ang lahat at pinalabas na si Moira ng mga pulis at balot na balot ang mukha niya dahil ayaw niyang makita ng mga tao ang mukha niya. Pinaupo na nila si Moira sa harap ng press kasama si Giselle. Sa loob ng presscon ay naandun din sina Chang Susan at Josa, habang si Eric naman ay nasa likuran at pinagmamasdan sila. Bago mag-umpisa ang presscon, tumayo si Chang Susan dahil nagtataka siya kung bakit nakabalot ang mukha ni Moira. Sabi ni Chang Susan na teka muna, sigurado kayong si Moira Tanyag yan? Bakit balot na balot ang mukha niya? Sabi naman ni Josa na dapat nakikita namin yan dahil baka mali ang taong yan at baka iba ang taong yan. Hindi kami papayag na hindi namin makita ang mukha niya. Natatawa naman si Eric sa gustong mangyari ng dalawa. Narinig ni Giselle ang pakiusap ng dalawa kaya tumayo ito at nilapitan niya si Moira. Inalis ni Giselle ang nakatakip sa mukha ni Moira, kaya ikinagulat naman ito ni Moira nang biglang tanggalin ni Giselle ang nakatakip sa kanya. Sumigaw si Moira na ano ba? Bitawan mo nga ako. Ikinagulat ni Chang Susan at Josa nang makita nila na si Moira nga ito at hinihiya dahil sa nilantad ni Giselle ang pagmumukha niya sa harap ng maraming tao. Habang si Zoe naman ay nakatingin lang sa mami Moira niya. Awang-awa siya sa mami niya dahil siya ang naging dahilan kung bakit ito tuluyang nahuli. Habang si Carlos naman ay kinakabahan sa mga sasabihin ni Moira at baka ilaglag na siya nito. Maya-maya ay nagsimula ng magtanong ang press kay Moira. Sabi ng press kay Moira na may kasabwat ka ba sa ginawa mong pagkidnap kay Don Pepe?
Hindi agad nakaimik si Moira. Iniisip niya na idawit na si Zoe dahil pinahuli siya nito at kasama na si Carlos dahil inilaglag siya ng dalawa. Kaya inamin ni Moira na siya ang nagpakidnap kay Don Pepe pero hindi siya nag-iisa. May kasabwat akong dalawa. Ikinagulat naman ni Giselle at Robert ang sinabi ni Moira kaya galit nitong tinanong ni Giselle si Moira na sabihin mo kung sino ang kasabwat mo sa pagpapakidnap sa papa. Pero hindi sumagot si Moira dahil sa korte niya na lang sasabihin kung sino ang kasabwat niyang dalawa at pilit niyang sinasabi na inosente siya. Kaya kinabahan naman si Carlos at Zoe sa sinabi ni Moira. At nang matapos ang press con, agad hinanap ni Carlos si Zoe at hinila niya ito sa isang sulok para tanungin tungkol sa sinabi ni Moira. Ikinagulat naman ito ni Zoe. Sabi ni Carlos na, bakit sinasabi ng mami mo na may kasabwat siya? Tayong dalawa ba ang tinutukoy niya? Sabi ni Zoe na hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Hindi alam ni Carlos ang gagawin niya kaya sinabihan niya si Zoe na hindi ako papayag na idawit ng mami mo ang pangalan ko. Ikinagalit naman ito ni Zoe kaya sinabihan niya si Carlos na natatakot ka na malaman nila ang lahat. Wala tayong magagawa kapag idinamay tayo ni mami. Kaya kailangan mo siyang tulungan dahil kung hindi, ihanda mo na ang sarili mo at sabay tinalikuran ni Zoe si Carlos. Samantala sa loob ng press con tumayo na si Moira at habang naglalakad siya ay sumisigaw si Moira na inosente ako, wala akong kasalanan. Sa galit naman nila Chang Susan at Josa ay binato nila si Moira ng tissue dahil alam nilang nagsisinungaling ito. Kaya inawat na ng mga pulis dahil biglang nilapitan si Moira ng mga press para sana magtanong pa. Pero biglang nagpakita kay Moira si Don Pepe sa harapan niya at galit na sinabi nito kay Moira na makukulong ka sa ginawa mo sa akin, makukulong ka, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan kasama si Zoe at Carlos. Nagulat naman si Moira nang makita niya si Don Pepe sa harapan niya. Nagalit na galit at biglang nagsabi na, Dad? Narinig ni Giselle ang sinabi ni Moira kaya sinabi ni Giselle, anong dad ang sinasabi mo? Natakot si Moira dahil alam niya na nagpapakita na din sa kanya si Don Pepe tulad ng kay Zoe. Ipinagtaka naman ni Chang Susan at Josa nang makita nila si Moira na parang may kinakatakutan. Kaya sinabihan nila ito no, ano Moira, kinakain ka na ba ng konsensya mo? Dapat lang talaga sa'yo yan dahil sa dami ng kasalanan mo na dapat mong pagbayaran. Tuluyan ka nang mabubulok sa kulungan. Naiiyak na lang si Moira at sumisigaw na siya na inosente ako at wala akong kasalanan. Idamay kaya ni Moira si Carlos at Zoe? Tutulungan kaya ni Carlos si Moira? Katapusan na kaya ng kasamaan ni Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.